Ang lalaki ay gumugol ng 10 taon sa paglipol sa lahat ng demonyo sa mundo. Nang siya ay bumalik, ang kanyang katawan ay bumalik sa kanyang kabataan. Tanging ang dating grupo ng mga bayani lamang ang nakakaalam na ang rookie na minsan ay tinanggihan kahit sa mga simpleng request tungkol sa Goblin, ay ang Demon King ng mahika na nagligtas sa mundo. Ngayon, naghalo siya sa isang bagong grupo ng mga rookie upang sanayin ang mga adventurer na may potensyal. Noong unang panahon, matapos talunin ng grupo ng mga bayani ang Demon God King, plano na sana ng lahat na umalis. Ngunit hindi inaasahan, may naganap na biglaang mutasayon. Walang sino man ang nag-akala na nag-iwan ng backup plan ng Demon King. Isang malaking kawan ng mga demonyo ang lumabas mula sa kanilang mga lungga. Alam ni Jack na sa kanilang pagod at sugatang kalagayan, hindi nila kakayanin ang laban. Kaya upang mabuhay ang kanyang mga kasamahan, si Jack, ang nag-iisang salamangkero, ay nagpasyang manatili sa likod. Ginamit niya ang kanyang mahika upang harangan ang lahat ng daan, kahit anong sigaw ng kanyang mga kasamahan sa likod ng pader. Nanatiling matatag si Jack, hakbang-hakbang, naglakad siya patungo sa kaaway. Kahit si Jack ang pinakamalakas na archmage ng kaharian, nang harapin niya ang walang katapusang kawan ng mga demonyo, ang kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon. Nang halos maubos na ang kanyang lakas, bigla siyang hinuli ng isang demon general. Ang kanyang buhay at mana ay agad na naubos ng kalahati, ngunit nagkaroon ng pagbabago dahil sa bawat pagkakataon na siya ay tamaan ng spell, agad niya itong natututunan at nag-agaya ng perpekto. Matapos masterin ni Jack ang skill, agad niyang ginamit ang life drain sa Demon General ng walang pag-aalinlangan hanggang sa maubos ang buhay nito. Si Jack ay muling nabuhay at hinarap ang dambuhalang hukbo ng mga demonyo. Pakiramdam niya ay kaya pa niyang lumaban ng ilang taon pa. Lumipas ang panahon, nakalimutan na ni Jack kung gaano na siya katagal pumatay. Kapag siya ay napapagod, ginagamit niya ang puppet manipulation sa kanyang sarili upang kahit habang natutulog, patuloy pa rin gumagalaw ang kanyang katawan. Pagkalipas ng hindi mabilang na taon, sa wakas ay napatay na ni Jack ang lahat ng demonyo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Demon God King na natalo na nila noon ay muling nabuhay. Pagkakita nito, hindi nagatubili si Jack, nilapitan niya ito at nakipaglaban ng harapan. Hindi inaasahan, walang epekto ang life drain sa Demon God King, ang kanyang sandata ay nabali rin ng Demon Sword, pero si Jack pa rin ang pinakamalakas na archmage ng kaharian. Gamit ang kanyang kanang kamay, nagpakawala siya ng pinakamataas na uri ng apoy, habang ang kanyang kaliwang kamay ay sabay na gumamit ng life drain. Ang Demon King ay isa lamang ang kayang harangan, ang maabo o ang maubusan ng buhay, kaya naman, muling bumagsak ang Demon God King. Nang magising si Jack, isang Demon Sword na lamang ang nakita niya sa lupa. Pinulot niya ito at lumabas, ngunit hindi niya napansin na bumalik sa kabataan ng kanyang katawan, bitbit ang espada. Bumalik si Jack sa kabisera, nakita siya ng mga sundalo na sira-sira ang damit at binigyan siya ng bago. Pagkapasok sa lungsod, nagpa siya si Jack na bisitahin ng tahanan ng warrior na si Glenn, ngunit dahil wala siyang patunay ng pagkakakilanlan, ayaw siyang papasukin ng butler dahil ang kanyang ID ay nasunog sa labanan. Plano ni Jack na kumuha ng bagong ID sa Adventurers Guild, ngunit habang dumadaan sa plaza, bigla siyang nakakita ng isang dambuhalang estatwa. Naalala ni Jack na wala ito noon, dahil sa pagtataka, tinanong niya ang isang naglalakad at nalaman na ang estatwa ay para sa kanya. Itinuturing siyang dakilang bayani at tagapagligtas ng lahat. Mas nakakagulat pa, ang kanyang digmaan laban sa mga demonyo ay tumagal ng 10 taon. Matagal na silang inakala ng kanyang mga kasamahan na pumanaw na ng may dangal. Ngunit nang pumasok si Jack sa guild, isang malaking lalaki ang sumugod. Hinayla si Jack sa isang silid. Siya pala si Warrior Glenn. Agad niyang nakilala si Jack. Mabilis na nakarating ang balita sa bayani. Nang dumating ito, ganoon din ang naging reaksyon, puno ng luha ng kagalakan. Walang nag-akala na hindi lamang nakaligtas si Jack, kundi bumalik pa sa kabataan ng kanyang hitsura. Sa sandaling iyon, tumingin si Jack sa salamin at nakita ang kanyang napakabatang mukha. Inakala niyang dahil ito sa pagsipsip sa life force ng Demon King. Ang mas nakakagulat pa sa kanya ay ang kasalukuyang katayuan ng kanyang mga dating kasamahan. Ang bayani ay naging hari na, si Glenn naman ang guildmaster ng Adventurers Guild. Ang tatlo ay muling nagsama-sama matapos ang maraming taon upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Nagpa siya si Jack na gumamit ng bagong pagkakakilanlan at maging adventurer muli. Tinulungan siya ni Glenn na makakuha ng bagong ID, itinago ang kanyang S-rank level, at ipinakita lamang ang kanyang ikalawang propesyon bilang F-rank warrior. Pag-alis niya, ang magalang na pakikitungo ng butler kay Jack ay nakita ng anak ni Glenn. Pagkatapos, nagpunta si Jack sa Adventurers Guild para kumuha ng request na pumatay ng goblin, ngunit tumanggi ang receptionist dahil marami ng rookie ang namatay sa pagmamaliit sa mga goblin. Kung gusto niya, dapat siyang bumuo ng party. Sa sandaling iyon, 2 batang adventurer ang nag-imbita sa kanya na sumama. Gusto sanang tumanggi ni Jack, ngunit agad siyang tinanggap ng receptionist para sa kanila. Sa daan, nalaman ni Jack ang background ng 2 rookie. Si Ariel ay isang mage na kayang mag-firebolt. Si Jimmy ay isang mahusay na scout, bihasa sa pagbabakas. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating sila sa teritoryo ng mga goblin. Base sa mga bakas ng paa, mayroong mga 10 o higit pa. Hinangaan ni Jack ang talas ng mata ni Jimmy. Sa katunayan, ang mga bakas ay sadyang itinago. Ang mga ordinaryong goblin ay walang talino para magtago ng bakas maliban kung may master sa likod nila. Ngunit hindi ito sinabi ni Jack. Pagkatapos ng lahat, kung gusto niyang sanayin ng mga rookie, hindi dapat ituro ang lahat agad. Sabi nga, sa pagkakamali natututo. Hindi nagtagal, nahanap nila ang kuweba ng mga goblin. Mahusay ang pagtutulungan ng tatlo, si Jack ang nasa harapan habang ang dalawa ang sumusuporta mula sa malayo. Mabilis nilang napatay ang 30 goblin, napansin din ng dalawa na hindi normal ang dami ng goblin. Dahil sa kakulangan ng paghahanda, nagpa siya si Ariel na umatras.
Lihim na pinuri ni Jack ang desisyong ito, ngunit biglang may malakas na Eitangal mula sa loob ng kuweba. Ito ay tunog na nagmumula lamang sa isang Goblin Lord, isang uri ng mataas na antas ng Goblin, ngunit nagtaka si Jack dahil wala siyang naramdamang talino mula sa kalaban, naramdaman ni Jack na may ibang nasa likod ng Goblin Lord, ang antas na ito ay hindi kayang harapin ng magkapatid, habang akmang kikilos na si Jack, biglang lumitaw ang isang babae sa kung saan, siya ang unang humarap sa Goblin Lord.